Hello mga kaug! Subukan mo yung ganitong empanada, simple lang ang mga ingredients, hindi mo na kailangan gumastos pa ng mahal, kaya naman tara. Sa isang bowl, maglalagay tayo ng 500 grams na Pilmico all-purpose flour, 1 and 1/2 teaspoon of salt, 100 ml of oil, 50 grams of unsalted butter, tapos haluin lang natin to ng kanang kamay. Kapag medyo nahalo na, maglagay na tayo ng 200 ml na tubig na mula sa Angat Dam. Lamasin lang natin ito hanggang sa mabuo. Huwag mo na masyadong masahin dahil titigas to kapag na-overmix. Kapag medyo makinis na, okay lang na medyo magaspang, i-rest na natin ito ng 30 minutes hanggang 1 oras. Kailangan natin i-rest ito para maging flexible as stretchable ang ating dough para pag nilagyan na natin ng filling later. Habang nag-aantay, naggayat na ako rito ng carrots at patatas. Slice lang natin to ng maliit na pa-cubes. Gumamit ako rito ng 350 grams na potato at 250 grams naman na carrots. Pagkatapos, igigisa lang natin ito sa mantika. Huwag ka nang mag-butter kasi medyo hindi ko nagustuhan yung butter. Mantika lang sapat na. Tapos lagyan natin ng bawang at sibuyas. Kapag nagisa na yung bawang at sibuyas, lagyan na natin yung carrots. And then, naglagay ako rito ng 200 grams na giniling. Pwedeng wala na, dagdagan mo lang yung carrots at saka patatas. Ayan, kapag medyo nagisa-gisa na, lagyan na natin yung ating patatas. Bali, hindi na ako naglagay rito ng tubig. Ayan, lutuin lang natin ito hanggang sa medyo. Huwag mo na i-overcook yung ating patatas at carrots. Set aside para lumamig. And then, let's go to our dough. Walang pampaalsa itong ating dough, kaya kahit wala yan, din na nyo naman flexible yan. Timbangin lang natin ng 40 to 45 grams kada isang dough. And then, ayan, pa-flatten lang natin ito gamit ang plastic para hindi dumikit sa inyong mga working table. Pwede kayong gumamit ng plastic para hindi dumikit sa working table at pwede rin namang wala na. Basta make sure na malinis ang inyong mga table. Lalagyan lang natin ito ng ating filling, mga 1 to 2 tablespoon. And then, saka ito yung sisil na natin yung pinakagilid ng ating empanada. Watch and learn para sa ating paggawa ng empanada. Ayan, ganyan ninyo lang yung gilid. Make sure na flatten talaga yung pinakagilid niya. At saka natin isi-sealed. Ayan, ganito lang yung pagsisealed ng ating empanada. Pinch nyo lang yan. I-pinch nyo lang yung pinakagilid. Hindi naman ako ganun ka-perfect na maggawa ng empanada pero matagal ko na itong ginagawa ever since kung nanonood kayo ng mga vlogs ko. Ayun, wala lang. Nag-enjoy lang talaga ako sa paggawa ng empanada hanggang sa makita ko yung resulta. Kapag madami na sila kasi feeling ko ang ganda-ganda nilang tignan. So, ito pa, isa pang beses, gawa pa tayo ng isa. Hindi na ako gumamit dito ng molder kasi mostly oil naman yung ginamit natin sa ating empanada dough. Konti lang yung butter na ginamit natin. Kapag oil yung ginamit, medyo mahirap mag-sealed pero ito, basta tamang pag-rest lang ng dough, makukuha nyo rin yan. Saka kung first time mo gagawa, practice lang din. Sabi nga nila, practice made it perfect. So after natin mamolde or magawa yung empanada, pwede na itong diretso na lutuin. Pwede mo rin to i-freezer or lagay sa chill bago mo lutuin. And then make sure na 180 degrees Celsius yung temperature ng oil natin. Kapag hindi mainit yung mantika nyo, matagal tumaluto or pumula, kaya make sure na mainit talaga yung mantika nyo. At after few minutes, syempre, meron ka ng masarap na merienda, empanada. Pwede kang gumamit ng ibang filling, pwede kang gumawa ng chicken or ham and cheese sa ating empanada recipe na ito. Masarap na merienda at syempre, pwedeng pang negosyo. Hindi ganun kamahal, pero siguradong masarap. Tingnan nyo naman ang flaky ng ating empanada. Kaya naman subukan nyo na rin. At syempre, mag-follow lang para sa marami pang tips at recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap.